Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Mga kabayan, muli na namang dumagsa ang tao sa isinagawang PDP Laban Grand Rally dyan po sa barangay Veterans Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kahapon, April 12, 2025, nagtipon ang Duterte candidates para sa senatorial race ngayon darating na May 12, 2025. Sa kabila ng isinagawang pagtitipon, naging emosyonal ang ating mga kababayan dahil sa patuloy na pinagdadaanan ni PRRD kung saan ay nakakulong pa rin siya dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands, habang yung iba naman ay dinaan na lang sa sayaw at sigawan. Isa si Atty. Vic Rodriguez, dati nga Executive Vice Secretary ni PBBM, ang nagbigay ng paalaala sa ating mga kababayan na huwag kalimutan ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa iligal na pagpapaaresto sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Rodriguez, mahalaga ang straight vote sa PDP Laban ng ating mga kababayan para maging malakas at may pwersa ang Senado para mapigilan ang napipintong impeachment kay VP Sara Duterte at muling maibalik sa bansa si FPRRD. Pinagkaitan nila ng kanyang karapatan pantao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag nating kalilimutan yan. Siya ay Pilipino. At ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno, kahit gobyerno ng Estados Unidos, gobyerno ng China, gobyerno ng Singapore, gobyerno ng Russia, gobyerno ng North Korea, higit pa ang gobyerno ng Pilipinas. Ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno ay protektahan at pangalagaan ang karapatan ng kanyang mamamayan. Yan ba ay ibinigay kay Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte ay inihandog na mistulang isang alay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan yan pagpunta ninyo sa presinto ngayong May 12, 2025. Ayon naman kay Atty. Jimmy Bundok, matapos ang ginawang pag-aresto kay Duterte ng ICC, nakiusap ang dating Pangulo na tulungan ang kanyang anak na si VP Sara sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidato ng PDP Laban para mapigilan ang nakaambang impeachment sa kanyang anak. Kaya po kami tumatakbo na noong una 9 lang kami, ngayon 10 na. Alam niyo naman, Duterte na tayo. No, nagsimula kasi tayo, wala pa si Dr. Mata, ngayon kasali na po. Part of the final request po ni Tatay, bago siya kinuha, bago kami, nasa Hong Kong po kami, sabay-sabay, explicitly requesting, sabi niya, kung pwede po, para raw sa kanyang anak, mag-PDP Laban straight tayo. Gusto po talaga niya maglagay ng mga matitino doon na senador. I hope you think of us as matino at least, no? As capable. But aside from that, this is partisan politics. Kailangan natin ng numero, at least 9 in the Senate to subvert the impeachment attempt. Samantala, tinawag naman ni Congressman at tumatakbo ngayon ang senador na si Rodante Marcoleta na puro kalokohan lang ang ginagawa ng Quadcom at Tricom sa mga pagdinig na ginagawa sa Kamara. Ayon kay Marcoleta, iisa lang ang pakay ng Kamara,
Ito ay para lusawin si PRRD at BP Sara Duterte para walang balakid sa kanilang political ambisyon ngayong 2028 eleksyon. Ayon pa kay Marcoleta, ginigipit nila ang mga vloggers para mapatahimik ang mga ito kung saan ay sinisira ang kanilang pangalan dahil sa pag-iingay ng mga galit na vloggers maging ang ating mga kababayan. Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. Sir, ano ba yung komento o reaksyon ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Masakit ang loob ng mga tao, so ang laban na lang, mag-vlog na lang. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganoon, hindi na sila binibira. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa mga sumusuporta at nakahandang bumoto sa straight PDP laban o Duterte candidates? Ito ay para maisalba itong si BP Sara Duterte sa napipintong impeachment at magkaroon ng pwersa ang Senado para sa paglaya at pagpauwi sa bansa dito kay dating Pangulong Duterte. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Ang problema po sa bayan natin ngayon is, sa gobyerno natin ngayon, is there's no real unity, which is their battle cry, but there's no unity. They're not even united. Ang hirap po ituro ng pag-ibig sa tao na hindi marunong magmahal. Tayo po kasi dito, syempre we have our own party problems, pero tayo nagmamahalan and our loyalty is to Duterte. Napakalinaw. Because it is not to a name, but it is to a principle. It is the principle of good governance at saka bayan ang una. Ang una po sa lahat, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang hirap naman paliwanag ang basic sa tao na ayaw tanggapin ang basic. Hindi tayo saklaw ng ICC. So even before we start campaigning, kapag tayo po nakikipagtalo sa Facebook, kailangan po pinaglalaban natin ang kasarinlan ng Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. You can ask any lawyer yan sa mga tabi ninyo, madaming abogado dito. There is no ICC jurisdiction. Next topic po, yung impeachment. Kaya po kami tumatakbo na noong una 9 lang kami, ngayon 10 na. Alam niyo naman, Duterte na tayo. No, nagsimula kasi tayo, wala pa si Dr. Mata, ngayon kasali na po. Part of the final request po ni Tatay, bago siya kinuha, bago kami, nasa Hong Kong po kami, sabay-sabay, explicitly requesting, sabi niya, kung pwede po, para raw sa kanyang anak, mag-PDP laban straight tayo. Okay. Sa tagal po natin kilala si Tatay, alam naman natin when he is just talking political, yung nagiging politically, lang siya, naglalaro. But you know when he is sincere. Gusto po talaga niya maglagay ng mga matitino doon na senador. I hope you think of us as matino at least, no? As capable. But aside from that, this is partisan politics.
kailangan natin ng numero, at least 9 in the Senate to subvert the impeachment attempt. Kasi po, di ba, 2/3 sa Senate ang kailangan nilang boto. Bilangin nyo nga po kung makaka 2/3 sila, kung makaka 16 sila na pro-impeachment, pwede. Pwede po sila maka 16. Kasi who would have thought na yung lower house makukuha nila ng ultra-super majority? Dinaan po sa pera. So is this partisan politics for the Senate? Absolutely. Of course, we're trying to get numbers in the Senate. But I do want to talk about our capacity. May kapasidad naman po kami. Ang hirap po, alam ko yung iba sa inyo, alam na alam ang legislative process, but let's face it, hindi naiintindihan ng lahat yan dahil komplikado. Batas po yan, di ba? Gagaling sa lower house, exclusively ang budget. Iaakyat sa Senado. Pag may konting difference, i-harmonize sa isang komite, bicameral. Wala namang problema doon. Pero yung BICAM report na yan, kailangan po ibalik yan sa dalawang bahay para makita nila ulit. Hindi na po dumaan sa kanila. At ang nangyari, bumaba na lang sa lower house, hindi na nakita ng buong plenary, may mga blanco. Walang budget. Masama yon, pero illegal ba yon? Hindi pa din. Eh kung gusto nila siruhin eh. That is congressional discretion. Prerogative. Ang problema, pag-akyat niya sa presidente for signature, may laman na 241 billion. So there were deals made. We are presuming there are deals made for this 241 billion. And even if there were no deals made, mali yung proseso. Kasi may nagpalsify. Sana naiintindihan nyo. Kasi po, ang daming tao, they talk about corruption. What I'm trying to do, even though I know I'm boring some of you, is I'm trying to express or to picture sa inyo yung mechanism of corruption. Can we also make sure, and again, I don't want to speak for myself, pwede po ba nating memorizein ang Duterte? Help us po. This is a beleaguered party. You know that. There was a schism. There was all sorts of political, internal politics, no? Pero at the end of the day, the chairman of the PDP is Rodrigo Roa Duterte. At ang ating pakay po ngayon ay ibalik sa tamang landas ang ating naliligaw na bayan. Now, if you don't believe that there's anything wrong with the country, okay po, then wag nyo na kami iboto. Kung okay naman, if you feel safe in the streets, okay lang. No? Pero if you feel like kailangan po ibalik ang prinsipyong Duterte, wag nyo po sana kalimutan ng 10, 22, 28, 30, 34, 38, 42, 53, 56, 58, PDP, laban, straight. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat at kaunti ang oras. I'll just like to introduce myself again. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, madali pong tandaan. 56, hindi po siya utang, 56 hindi po siya pautang, at 56 hindi po siya pabigat. 5-6, tratuhin ninyong kolektibo nating puhunan patungo sa mabuting lipunan. Yan po yung aking numero sa balota. And briefly, we just have to come into a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. It is important that we realize, ano ba ang nakataya sa midterm election na ito? Hindi lamang ang kinabukasan naming mga kandidato ninyo, hindi lamang kayo. Ang nakataya dito ay ang ating bansang Pilipinas. Our democracy is under threat. It is under attack. And the proof is, itong aking suot-suot na t-shirt. Pinagkaitan nila
ng kanyang karapatan pantao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag nating kalilimutan yan. Siya ay Pilipino at ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno, kahit gobyerno ng Estados Unidos, gobyerno ng China, gobyerno ng Singapore, gobyerno ng Russia, gobyerno ng North Korea, higit pa ang gobyerno ng Pilipinas. Ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno ay protektahan at pangalagaan ang karapatan ng kanyang mamamayan. Yan ba ay ibinigay kay Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte ay inihandog na mistulang isang alay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan yan pagpunta ninyo sa presinto ngayong May 12, 2025. Para lang din lagi nating matatandaan, bukas ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas. Hindi ka maaaring magdemanda kung kaaway mo ang kapitbahay mo hanggat wala kang certificate to file action na ini-issue ni kapitan, na ini-issue ng barangay. Anong ibig sabihin yan? Bukas ang katarungang pang-barangay law. At kapag ka ikay nakakuha ng certificate to file action, saka ka lamang maaring magtungo sa ating mga piskalya. At bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya. Ganon din ang lahat ng tanggapan ng ombudsman mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas din ang lahat ng antas ng ating korte, mapa MTC, mapa RTC, mapa Court of Appeals, mapa Court of Tax Appeals, mapa Sandigan Bayan, at higit sa lahat ang ating Korte Suprema. Ibig sabihin, mga kababayan, walang puwang ang banyagang taga-usig sa Pilipinas. Walang puwang ang banyagang jurisdiksyon sa Pilipinas. Walang puwang ang banyagang maestrado sa Pilipinas. At kung ikaw o sino mang Pilipino ay inaakusahan ng kahit na anong krimen, ikaw ay dapat bistahan, usigin, litisin dito sa Pilipinas, hindi sa harap ng mga mahistradong banyaga kagaya ng ICC. Kaya wag nating kalilimutan, today is April 12, kahapon, isang buwan na. Isang buwan nang nasasalbahe si Pangulong Duterte. Wag nating kalilimutan, ang halalan po natin ay May 12. May 11, magiging 2 buwan na yung anibersaryo kung paano pinagkait kay Pangulong Duterte ang kanyang karapatan. Ito ang ating gamiting batayan at paalaala sa ating sarili kung bakit kinakailangan ninyong tulungan ang Duterten, ang 10 kandidatong inindorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa, sapagkat tayo'y binigyan ng maiksing panahon lamang, tandaan din natin, kinakailangan natin ng sapat na numero sa Senado. Sapagkat ang susunod nilang target ay walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag. Ako rin ho ang nag-file ng kaso sa Korte Suprema upang questionin ang maanumalya, illegal, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Hindi sila nakukontento sa pera nating Pilipino. Hindi lamang yan ang kanilang pinakikilaman. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais nilang nakawin sa inyo. Bahagi ng 32 milyong Pilipinong bumoto, tumangkilik kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Bantayan natin yan at magagawa lang natin yan kung meron tayong sapat na bilang sa Senado. Pakitulungan po ninyo kaming mga kandidato ninyo sa PDP. Tulungan po ninyo nang sa ganon may paglaban at maprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag na salaulain, na nakawin at lapastanganin ang inyong sagradong mandato, tiwala at botong ipinagkatiwala
32 milyong Pilipino kay Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Ito'y pilit ninanakaw ng iilang elitistang kongresista. At habang tayo'y papalapit sa halalan, huwag nyo rin kalilimutan, lahat ng api at bumoto para dyan sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso, inyo na po silang sisantihin. Yan ang aking pakiusap. At pagdating sa Senado, ulitin ko, tulungan po ninyo yung buong Duterte, ang senador that is Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senatorial candidates. Muli ho, ako na may lumalapit sa inyo, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Magandang hapon at mabuhay po tayong lahat. Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. Sir, ano ba yung komento o reaksyon ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman His prosecution, it was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. At saka yung parang tama scrutiny test. Dapat ganun The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights
protected by the Constitution. So sinasabi ko sa inyo, ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun. Thank you so much, sir.